Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Mga opisyal ng Pilipinas at China itinuloy ang political dialogue na naantala ng mahigit isang taon. Mahigit 700 magsasaka sa Busuanga, Palawan nakuha na ang titulo ng kanilang lupa matapos ang 50 taon paghihintay. Jackpot prices sa Lotto tataas simula Pebrero ayon sa PCSO. Para sa PNA Talks, ating alamin mula sa mga licensed veterinarians ng Philippine Canine Club Incorporated ang estado ng rabies sa bansa at ang mga paraan kung paano ito maiiwasan. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Ipinagpatuloy ng Pilipinas ang kanilang bilateral dialogue kaugnay ng sari-saring issue matapos ang mahigit isang taong pagkaantala. Sa pahayag mula sa Chinese Embassy sa Maynila, sinabing ginanap ang pag-uusap bago ang isasagawang negosasyon sa pagitan ng mga senior official ng China at ng Association of Southeast Asian Nations kaugnay ng Code of Conduct sa South China Sea. Pinangunahan ito ni Foreign Affairs Undersecretary for Policy Leo Herrera Lim at Chinese Ministry of Foreign Affairs Director General for Ocean Affairs Hao Yanhui. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, kabilang sa mga pinag-usapan ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na dialogo at pagtutulungan sa lahat ng sektor. Napag-usapan din ang relasyon ng dalawang bansa, kasabay ang mga isyung pandagat at mga bilateral relations, maritime-related matters at mga isyung mahalaga sa rehiyon at sa buong mundo. Sa isang naunang pahayag, sinabi ng Chinese Embassy na inaasahan ng Beijing na magkaroon ng kooperasyon sa sektor ng clean energy, digital economy, waste to energy, agrikultura at pagsugpo sa kahirapan. Nangyari ang dialogo sa gitna ng mainit na palitan ng Chinese Embassy at mga opisyal ng Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Suportado naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang firm with diplomacy approach sa pagresolba sa issue sa kabila ng panawagan ng mga mambabatas na ideklarang persona non grata ang ilang opisyal ng Chinese Embassy. Natanggap na ng mahigit 700 magsasaka sa bayan ng Busuanga sa Palawan ang kanilang mga titulo ng lupa pagkatapos ng 50 taon. Pinangunahan ng Department of Agrarian Reform ang pamamahagi ng mahigit 700 land title para sa nasa 727 agrarian reform beneficiaries. Ayon kay Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, sakop ng mga titulong ito ang nasa 726.62 na ektarya ng lupang sakahan na pagmamay-ari ng gobyerno na unang ipinagkatiwala ang lupa sa Yulo King Ranch para sa pag-aalaga ng baka sa ilalim ng Food Security Program ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Ikinalungkot ni Estrella na inabot ng 50 taon ang pagbibigay sa mga magsasaka ng karapatan magmay-ari ng lupa. Nangako siyang hindi na maghihintay ang mga benepisyaryo ng lupa sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Bahagian niya ito ng pagtulong na mailapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mga tao at pag-intindi sa mga isyong kinakaharap ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Tataas simula sa Pebrero ang jackpot prize para sa lahat ng major lotto games ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO. Sa ilalim ng update, magiging 10 million pesos na ang minimum jackpot prize sa Lotto 642, 50 million sa Mega Lotto 645, 25 million para sa Super Lotto 649, 45 million para sa Grand Lotto 655 at 75 million naman para sa Ultra Lotto 658. Kung wala naman madedeklarang panalo sa draw, patuloy na tataas ang premyo hanggang sa may makakuha ng 6 na tamang numero. Ayon kay PCSO General Manager Melquiades Robles,
Ang pagtataas ng mga premyo ay sumasalamin sa hakbang ng ahensya upang gawing mas masaya ang bawat paglalaro ng mga Pilipino. Magdudulot din ito ng mas maigting na partisipasyon mula sa mga manlalaro at magpapalaki ng pondo para sa mga programa ng PCSO na nakatuon sa kalusugan, tulong medikal at social welfare. At sa balitang pangkalakalan, naghatid ang pamahalaang lungsod ng lamitan ng food assistance sa 75 trabahador na pansamantalang nawalan ng kabuhayan dahil sa kanselasyon ng biyahe sa lugar. Ayon kay Lamitan City Mayor Roderick Furigay, nakatanggap ng tulong ang 66 na porters, 25 tindero at 4 na mooring workers. Nawalan ng kabuhayan ang mga trabahador ng kansilahin ng Department of Transportation ang lahat ng barko ng Allison Shipping Lines or ASL noong January 27. Kasunod ito ng paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 sa katubigan ng Balok-Balok Island sa Basilan noong January 26 na ikinasawi ng 29 na pasahero. Mula Zamboanga City ang barko na papunta sa Hulo-Sulu nang maganap ang insidente. Isa ang Lamitan City sa pangunahing trading center sa Basilan na lubhang naapektuhan ng kanselasyon ng biyahe dahil ang ASL lamang ang shipping company na nagbibigay ng serbisyo sa lugar. Samantala, inaasahang mapapalakas ng itinatayong coconut cooking oil processing facility na nagkakahalaga ng 42 million pesos ang kabuhayan ng mga magsasaka ng niyog sa Antique. Matatagpuan sa Barangay Funda sa bayan ng Hampik, sinimulan ang proyekto noong January 16 at pinondohan sa ilalim ng Coconut Farmers Trust and Industry Fund Act. Ipagkakaloob ang pasilidad sa Hampik Coconut Farmers Marketing Cooperative na nakatuon sa produksyon ng kopra. Ayon sa General Manager ng kooperatiba na si Lourdes Sarad, susubukan nilang mag-focus sa paggawa ng coconut cooking oil dahil maliit ang kinikita nila sa paggawa ng kopra. Sa pamamagitan ng pasilidad, bibilhin ng kooperatiba ang mga niyog mula sa kanilang mga miyembro sa halagang 8 piso kada isa at ipoproseso ito bilang cooking oil na maaaring ibenta ng 95 pesos kada litro. Sa oras na matapos ang pasilidad sa Mayo, 17 miyembro ng kooperatiba ang direktang magkakaroon ng trabaho. Ang rabies ay isang sakit na dulot ng virus na umaatake sa nervous system ng isang hayop at tao. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng kamatayan. Ayon sa Department of Health, tumaas sa 260 ang kaso ng rabies sa bansa mula Enero hanggang Setyembre noong nakaraang taon. Kaya ating alamin mula kay na Dr. Christian Canco at Dr. Sherilyn Pepito, mga lisensyadong veterinaryo mula sa Philippine Canine Club Incorporated, ang estado ng rabies sa bansa at ang mga paraan kung paano ito maiwasan. Rabies is a kind of virus na natatransmit from mga mammals. No? If an infected animals bite someone and cause open wound, then rabies can be transmitted. It's a deadly. Once naapektuhan ka, once umakyat na siya sa brain mo, it's not curable. Rabies has two types. It's either furious type or dumb type. Yes. May mga rabid na furious type, yun yung mga nagwawala or literal na nauulod. Yung mga dumb type naman, yun yung malungkot lang, matamlay. Yeah, oo. Hindi sila kumbaga nagiging aggressive. Since virus siya, so parang talagang same siya sa symptoms ng other virus. Yes. Yung situation ng rabies ngayon is hindi siya nag-improve. Medyo parang mas lumalala siya year by year. Before, sobrang liit lang or sobrang dalang lang ng chance we encounter cases of rabies in the private clinics. But now, most of the private clinics encounters rabies cases too. Most of it is like every day there's 2-3 cases of rabies in some different private clinics. Unlike before, just only once a month
once every week. Like Actually, based on my experience also in our area in Aray, Pampanga, like a few months ago, may nag-positive ng rabies coming from our municipality. Like, I think it's 2 reported case from our municipality. It's alarming kasi nakakamatay. No? May mga program ang government ng mass vaccination, but sa mga owners, I think hindi nakikipag-participate or hindi nabibigyan ng time yung mga dogs nila to have them vaccinated. Kasi mass vaccination, yun yung pinaka nakikita kong solusyon. Kailangan mag-start tayo vaccinating our dogs and cat kasi primarily sila yung main na cause and lack of education. yung information kasi maraming tao na hindi alam totally what is rabies, paano nakukuha yung rabies, hindi nila alam at saka hindi rin nila alam na it's preventable talaga. For humans kasi minsan once nakagat sila, natatakot sila na or di nila pinapaalam na nakagat sila, nakalmot sila. Mga reported case mostly mga bata. Kasi makakalmot, makakagat. Hindi nila sasabihin. Hindi sasabihin. Oo. Then too late na kasi may symptoms Affected na na. sila. We also need to improve the vaccination, yung pagiging mahigpit through vaccination ng anti-rabies. Yeah, there's free anti-rabies sa mga barangays, but some of the ordinary people na actually naririnig lang din namin, napapansin lang ng ibang mga civilians na one time I have encountered case na nag-positive sa anti-rabies but it's vaccinated from the barangay. I think talagang kailangan lang ng magiging mahigpit na magbigay ng knowledge sa tao, tsaka talagang kailangan mas accurate yung vaccination per barangay. Tsaka dapat talaga may mga vet na mag-ahead per barangay. Napaka-importante when government has a mass vaccination program for rabies, they should participate. Or kung walang mga ganong program sa barangay nila, pwede pumunta sa mga vet clinic, private vet clinic, napakamura ng anti-rabies. We should start dun sa pagbavaccinate ng mga dogs and cats po natin. Yun, number 1 talaga, ipa-vaccinate yung mga pets natin. As early as 3 months old, pwede na silang ipa-vaccinate. So, as early as 3 months old. So, kung hindi man sa barangay, pwede silang pumunta sa kahit saang private clinic. Some private clinics offer 150 per shot. Some private, 300. I think, pinakamahal na yung 300. So, isa one thing na I can still advise, kasi may mga na-encounter, since dumadami nga yung cases, once na there's suspected dog, don't touch it, just quarantine, isolate it. There's, naka-encounter ako ng isang case, matamlay daw yung dog. Siyempre, parang feeling niya kaya niyang i-treat. Nagbigay siya ng water and sugar, kinagat siya. Yung pala, rabid yung dog. Pag may napansin kayong dog, lalo na hindi niyo kilala, huwag niyo nang galawin, bring to the vet. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.